Wag! Tama na! Ayoko na! Lumayo ka sa akin, Julio! Biglang napabangon si Claudine mula sa pagkakatulog. Sobrang bilis ng kanyang paghinga. Pinasadahan niya ng kamay ang kanyang buhok at napapikit ng mariin. Bukas naman ang aircon sa kanyang kwarto pero pinagpawisan pa rin siya ng malamig sa bangungot na yon. Nilingon ni Claudine ang kanyang anak na si Nadia. Mabuti na lamang at hindi nagising ang bata. Maingay pa naman siya kapag binabangungot. Sa susunod, baka hindi niya napatabihin muna sa kanya ito. Natatakot siyang makita ng anak niya ang nangyayari sa kanya sa pagtulog. 2:00 pa lang ng madaling araw. Hindi na siya muling makatulog, kaya bumaba na siya sa kusina. Kailangan niya ng gatas, baka sakaling makatulog siya ulit. Yun ang problema kapag hindi siya pagod mula sa trabaho. Mas madalas siyang bangungutin sa kanyang mga nakaraan. Ate, nagulat na naman ako sa'yo. Bakit gising ka pa? Tanong ng kanyang kapatid na si Stephanie. Tipid siyang napangiti. Nagising lang. Gusto mo rin ba ng gatas? Umiling naman ito. Pagkain ng gusto ko, ate. Mga ganitong oras ako nagugutom kasi nakaka-stress yung work. Work from home nga pero kailangan ko namang gumising ng maaga para magkasabay ang work hours namin ng clients ko. Mahina siyang tumawa. Mag-take ka na lang ng vitamins at bawiin mo na lang ang tulog mo sa araw. Huwag kang magpa-istorbo sa kwarto mo para hindi ka makakita ng liwanag habang nagpapahinga ka. Maayos na ang kanilang buhay. Hindi na sila yung dating mahirap na isang kahig, isang tuka. Sa kanilang magkakapatid, 3 nang may trabaho. Si Claudine, nurse sa Canada at nasa Pilipinas lang para magbakasyon. Pero kahit maayos na ang buhay, hindi pa rin tinatantanan si Claudine ng mga masasamang alaala kay Julio. Palaging laman ng mga bangungot niya ang ginawa ng dating gobernador sa kanya. Kahit wala na ito, pakiramdam niya ay nakatatak pa rin sa kanyang balat ang lalaking yon. Hindi niya na lang sinasabi sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang mag-alala pa ang mga ito. Ate Claudine, kumusta ka na? Sa nakikita namin, alam naming maayos ka na. Maganda ng trabaho mo at mahal na mahal mo ang anak mong si Nadia. Pero, ang nararamdaman mo, kumusta na? Marahang tanong sa kanya ni Stephanie. Natigilan si Claudine sa pag-inom ng gatas. Okay lang naman ako. Napabuntong hininga ang kanyang kapatid. Ate Claudine, hindi mo kayang magtago sa akin. Sa ating magkakapatid, tayo ang pinaka-close. At narinig kita kanina. Nadaanan ko ang kwarto mo. Naririnig ko ang mga impit mong hiyaw habang binabangungot ka. Umamin ka nga, ate. Madalas bang nangyayari sa iyo yon? Natulala si Claudine sa baso bago bumaling sa kapatid. Nung nagtatago ako at nagbubuntis ako kay Nadia, madalas na alaman ng mga panaginip ko yon at hindi rin ako makatulog. Nung nagkatrabaho na ako at pumunta ako sa ibang bansa, nabawasan na kasi mas pinipili ko na mas pagodin ang sarili ko para makatulog agad ng malalim. Hinawakan ni Stephanie ang kanyang kamay. Anong mga napapanaginipan mo, Ate Claudine? Napakagatlabi siya. Yung mga pananakit sa akin ni Julio, yung mga panahong tinuturing niya akong parang hayop. Kahit wala na siya sa mundo, hanggang ngayon, naalala ko pa rin talaga. Nasa akin pa rin. Bakas ang awa sa mukha ng kanyang kapatid. Dinamdam ni Claudine ang init ng gatas sa kanyang baso. Kung may nagpapakalma man, siguro ang anak ko lang. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos na kahit anak ko si Nadia sa lalaking lumapastangan sa pagkatao at pagkababae ko, hindi siya dumagdag sa mga masasamang alaala ko. Naging kabit si Claudine ng gobernador noon para lang makapag-aral at para mailigtas ang buhay ng ama nilang may sakit noon. Nang gusto niya nang kumawala, ayaw pumayag dahil nahumaling at nabaliw na sa kanya si Julio. Dati, iniisip ni Claudine kung bakit ganoon ang kanyang mga dinanas. Pumayag siyang maging kabit nito. Pinapasok niya sa kanyang buhay si Julio pero napagtanto niyang mali lahat. Kahit naging kabit siya nung una, pinilit pa rin siya kahit ayaw niya na. Naging malupit ang dating gobernador dahil lang gusto niya nang tumigil at kumawala. Sinaktan siya, tinago mula sa mga tao, inilayo sa pamilya, ginawang bilanggo at tinuring na parang hayop. Pinagsawaan ang kanyang katawan hanggang sa gusto nito at sa karahasang natanggap niya mula kay Julio
ang anak niyang si Nadia ang naging bunga. Kasi kahit ganun ang nangyari, Ate Claudine, matatag ka pa rin. Puno ng pag-asang sabi ni Stephanie. Nakapag-isip ka pa rin ng tama ng mga panahon nag-iisa ka at nawawala na ng pag-asa. Alam mo sa sarili mong walang kasalanan si Nadia sa lahat ng nangyari sa'yo. At alam mo rin kung paano hubugin ang pamangkin ko na hindi matutulad sa walang hiyang Hulyo na yon. Namuo ang luha sa mga mata ni Claudine. Mahal na mahal ko si Nadia. Nung panahong sukong-suko na ako, siya lang ang kinapitan ko para mabuhay. Inisip ko noon kapag sumuko ako at pinili kong wakasan na lang ang buhay ko, madadamay din ang batang nasa katawan ko. Kung hindi siya dumating, baka hindi na rin ako nakauwi sa inyo. Kaya mahalaga sa akin si Nadia. At hindi ko kakayanin kung magtatanong siya tungkol sa tunay niyang ama. Hindi ko siya kayang sagutin. Ayokong isipin niyang bunga siya ng karahasan ng walang hiyang si Julio. Umiling ang kapatid ni Claudine. Buhusan natin si Nadia ng maraming pagmamahal para hindi niya na maisip ang magtanong tungkol sa totoong tatay niya, ate. Mag-asawa ka na kaya? Bigla naman siyang natawa. Umurong lahat ng kanyang emosyon. Kung makapagsabi ka parang gano'n naman kadali yon. Mahirap maghanap ng asawa. Lalo na't may anak na ako. Ate, iba ng panahon ngayon. Saad pa ni Stephanie. Ang dami-dami ko nga dyan na nakitang mga single mom pero nakapag-asawa pa rin. Hindi pa huli ang lahat sa'yo. Pwede mo pang maranasan ng magmahal. Napabuntong hininga si Claudine. Kaso paano yun, Stephanie? Anong may i-offer ko sa taong mamahalin ko? Marumi na ako dahil sa nakaraan ko. Nanlaki ang mga mata nito. Ate, hindi ganon, okay? Hindi ka marumi. Kung may marumi man, si Julio yon at hindi ikaw. Biktima ka lang. Siya ang gumawa ng masama sa'yo. Kaya wag mong isipin marumi ka, ha? Tipid na lamang siyang tumango. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa kanyang paligid, yon ang paulit-ulit niyang iisipin. Marumi siya para sa sarili niya dahil pumayag siyang maging kabit. At lahat ng trauma na mayroon si Claudine, tila siya rin lamang naman ang may kasalanan. Pero sa pagdating ng isang lalaki sa kanyang buhay, mukhang magbabago na ang lahat ng kanyang pananaw. Good morning! Bati ng isang lalaki mula sa kabilang cottage. Ako si Levi. Kahapon pa ako rito. Kararating mo lang sa Palawan? Solo na nagbabakasyon ako. Paglingon ni Claudine, nakita niya sa kabila ang isang binata. Matangkad ito, medyo magulo pa ang buhok. May halatang kumpiyansa sa sarili na agad nakakuha ng atensyon niya. Tipid na lang nang umiti si Claudine. Mas lalo itong lumapit at humawak sa barandilya ng cottage nito. Maganda ka sa liwanag ng umaga. Oh, diyan ka lang sa sikat ng araw. Baka mawala ang ganda mo. Tumaas ang isang kilay ni Claudine. Hindi niya alam kung anong trip ng lalaki sa kanya. Kung noon, medyo naiilang siya sa mga lalaki, medyo nabawas na rin naman. Noon kasi, lalo noong bago pa lamang ang mga alaala niya, ayaw na ayaw niyang mahahawakan siya ng kahit na sinong lalaki. Kapag may humawak, wala siyang ibang maalala kundi ang ginawa ni Julio sa kanya. Pero ayos na naman siya kahit papaano. Nalalabanan na rin naman ni Claudine. Uma-attend na rin siya talaga sa mga therapy session para hindi lamunin ng kanyang mga trauma. Bukod doon, nakatulong din ang tatay niya at mga kapatid na lalaki na tinuturing siya ng tama at may respeto. Dahil sa mga ito, nagkaroon siya muli ng tiwala sa mga lalaki. Nakakatawa yon? Sarkastiko niyang tanong. Humalakhak naman si Levi. Ang seryoso, hindi mabiro. Medyo nagtagal ang tingin ni Levi sa kanya, kaya umiwas siya ng tingin. Hindi niya gustong makipagtitigan sa isang estranghero. Subalit, naramdaman ni Claudine na uminit ang pisngi niya. Talagang hindi niya lang pinapahalata. Sa sandaling yon, itinaas niya ang mga braso para uminat. Naramdaman ni Claudine ang araw na humahalik sa kanyang balat. Narinig niyang tumawa si Levi, kaya napalingon na naman siya rito. Ingat ka dyan! Pangaasar nito. Sumisilip yung panty mo. Bumalatay sa kanyang inis. Beach to, natural na mag-swimsuit ako. Ano, ngayon ka lang nakakita ng panty? At manya ka ba? Bakit panty ko agad ang una mong nakita? Medyo naloloka si Claudine sa ikinakagalit niya. Wala namang bastos sa ginawa ni Levi. Wala rin siyang nakikitang kamanyakan sa mga mata nito.
Tila gusto lang talagang mang-asar at magpapansin. Kaya kahit hindi niya nagustuhan ang mga biro, komportable pa rin siyang sumagot at hindi pinapaalala ang kanyang mga masasamang alaala. Sinusubukan lang kunin ang atensyon mo, miss. Mukhang gumagana naman. Sabi pa ni Levi at may mapaglarong ngiti. Bago pa makapagbigay si Claudine ng sagot, tumabi sa kanya si Nadia na kagigising lang. Mama, ano pong almusal? Gutom na po ako. Tinanggalan niya ito ng muta sa mga mata. Mamaya, bababa tayo. Kasama natin sina lolo at lola mo. Nandun ang breakfast buffet. Hintayin lang natin ang mga tito at tita mo. Ang tagal kasi nilang gumayak, anak. Nawala ang ngiti ni Levi habang nakatingin sa kanyang anak. May asawa ka na ba? Napairap naman si Claudine. Bakit mo tinatanong? Nakita niyang napangiwi si Levi bago tumikhim. Mukhang kailangan ko ng kape. Hindi napigilan ni Claudine na matawa nang pumasok itong muli sa cottage. Napakapapansin kasi. Lumabas naman ang kapatid niyang si Stephanie. Sino yung kausap mo, ate? Kilala mo? Ikaw bakasyonista lang din dito. Ang kulit, medyo type yata ako. Nang lumabas si Nadia, akala niya may asawa na ako. Ayun, biglang pumasok ulit. Parang napahiya. Malakas na tumawa si Stephanie. Pogi ba, ate? Wala ka namang asawa. Patulan mo ng paglalandi. Baka bago ka pumunta ng Canada, may jowa ka na. Natawa na lamang si Claudine at napailing. Wala pa sa isip ko yan. Mama, siya po ang papa ko? Tanong ni Nadia sa kanya. Umiling agad si Claudine. Nahampas niya tuloy si Stephanie. Pati estranghero na pagkamalan ng ama ng kanyang anak. Kung ano-ano ba naman kasing sinasabi ng kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, Nadia. Malapit nang lumandi ang mama mo kaya magkakaroon ka na ng papa. Sabi pa ni Stephanie sa pamangkin nito. Napairap na lamang si Claudine pero natawa naman din. Naisip niya si Levi. Halatang malakas ang loob nito at habang may bahagi sa binata na nakakatuwa, hindi niya ito hahayaang makagambala sa kanya. Tumigil ka, Stephanie. Baka ayaw ng mga ganong lalaki sa single mom. Saad pa ni Claudine. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Pero, nagagwapuhan ka type mo? Hindi, no? Bulalas ni Claudine. Sabay-sabay na silang bumaba. Nauuna pa maglakad ang kanilang mga magulang kahit matatanda na. Naiintindihan niya naman dahil unang beses ng mga itong maranasan yon. At masaya si Claudine na napaparanas niya sa kanyang pamilya ang mga bagay na hindi nila nararanasan noon. Mama, gusto ko po ng hotdog, pancake, egg, and milk, sabi ng kanyang anak habang nasa loob ng elevator. Tumawa naman ang kanyang mga kapatid at inasarang pamangkin. Napipiko naman agad ang kanyang anak kaya sumubsob sa bewang ni Claudine. Hoy, kay talaga, palagi niyo lang inaasar ang anak ko. Paano na lang kapag bumalik na ako sa Canada? Oo nga po, mama. Ungot ng kanyang anak. Iyong mga tito ko po, lagi po akong inaasar. Hindi po nila alam, sobrang inis na po ako. Kung hindi ko nga lang po talaga love yung mga yan eh. Mahina na lang siyang tumawa. Huwag kang mag-alala. Kapag naging 7 years old ka na, isasama ka ni mama sa ibang bansa. Hindi ka naaasarin ng mga tito at tita mo. Single mom si Claudine kaya malaking bagay sa kanyang tila nagiging ina't ama ang kanyang mga kapatid kay Nadia. Bigla niya tuloy na alala si Levi kanina. Alam niyang hindi siya papatulan ng mga ganoong klase ng lalaki. Gaano man ito kaakit-akit at mukhang masarap kasama, hindi yun kasama sa listahan niya para patulan pa. Kaya lang, para talaga silang pinaglalaroan ng tadhana. Oh, hinahawakan mo ko. Pasa may asawa. Ayoko maging kabit, sabi ni Levi sa kanya. Sabay kasi nilang nahawakan ng sandok sa breakfast buffet. Si Levi ang nauna kaya parang siyang humawak. Binitiwan niya naman agad. Tumawa si Stephanie. Halatang inaasar siya. Ate, siya ba yun? Tumigil ka. Saway niya rito. Bigla namang bumaling ang kanyang kapatid kay Levi. Okay ka raw ba sa mga single mom, kuya? Nanlaki ang mga mata ni Claudine. Hindi niya na hinintay sumagot pa si Levi. Hinila niya ang kanyang kapatid at tuluyan na itong iniwan. Tawa naman ang tawa si Stephanie. Nakakahiya ka talaga. Naiinis at nahihiyang sabi ni Claudine.
Baka anong isipin ng lalaking yon? Isipin pang naghahanap ako ng kalandian? Ayaw niya nang tumingin kay Levi. Gusto niya lang magbakasyon pero kung ano-ano nang nangyari. Hindi na rin niya masyadong inisip. Sigurado namang hindi niya na ulit makikita ang binata. Pero mukhang may ibang plano ang Diyos para sa kanilang dalawa. Claudine, glad you're here. This is Dr. Bermudez, our new neurosurgeon. He's a new doctor here. Pakilala ng head nurse sa kanya. Dr. Bermudez, this is Nurse Claudine. She's the best OR nurse, I guess. She works quickly so other doctors are always grateful to her. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Levi, nanlaki ang kanyang mga mata. Todo ngiti naman ang binata sa kanya. Kaya sigurado siyang natatandaan siya nito. Oh, si single mom pala to. Saad pa ni Levi. Tumawa naman ang head nurse. I know that you're both Filipino but please speak the language that we can understand. Medyo natawa na lang din siya. Ayaw niya na sanang pansinin si Levi kaso mukhang magiging bahagi pa yata ng araw-araw niya. Malay niya bang doktor ito at talagang sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Doon niya pa talaga makikita. Wala kang singsing, anak lang. Wala kang asawa. Saad ni Levi habang nakasunod sa kanya. Pwede namang mauna na itong maghugas ng kamay kaysa sa kanya pero hinintay pa talaga siya. Katatapos lang ng operasyon ng isang pasyente at isa siya sa mga scrub nurse nito. Tuwing mag-aabot siya ng surgical tools, palaging titingin sa kanya at kikindat. Para bang hindi nag-o-opera kung makaasta. Pero kahit napapansin niya ang kalandian, successful pa rin naman ang operasyon. Magaling talaga itong doktor. Humalukip-kip si Claudine habang naglalakad pabalik sa station. Magaling ka, Dr. Bermudez. Pero kailangan mong matutunan kung kailan dapat mabawasan ang kalandian mo. Lalo na sa OR. Hindi professional tingnan. Napansin mo pala yon? At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Levi na lang, ang formal ng Dr. Bermudez? Sagot ni Levi, baka sa mga matang pagkapilyo. Aminin mo, medyo gumaan ang mood kanina. Ilang beses kang umiti. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano ba, hindi ako nagpapatawa, Doc. Seryoso dapat tayo sa trabaho natin dahil buhay ang nakataya. Last mo na yon. Sumabay naman ito sa kanyang paglalakad. I'm sorry, Claudine. Nagseseryoso naman ako. Kaya lang, hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nasa paligid ka. Naramdaman ni Claudine ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya yun pinansin. Hindi ito laro para sa akin. Single mom ako at hindi ako nagpunta rito sa Canada para lang makipaglandian sa'yo. Lumambot ang ekspresyon ni Levi at pinasadahan ng kamay ang magulong buhok. Alam ko at nare-respeto ko yon. Bakit? Nandito din naman ako para magtrabaho, di ba? Ikaw talaga, Nurse Claudine. Masyadong masama ang tingin mo sa akin. Sinisigurado ko namang matagumpay ang bawat operasyon. Walang komplikasyon. Sinasabay ko lang ang pakikipaglandian sa'yo. Kung di mo naitatanong, magaling ako sa multitasking. Sinalubong niya ang tingin nito. Wow, Doc. Matalino ka na niyan? Oo, magaling kang surgeon pero naiinis ako dahil may mga pagkakataong hindi ka talaga professional. Akong nahihirapan mag-concentrate. Napupugian ka lang sa akin. Muntik niya na talaga itong mahampas. Kung hindi lang ito doktor, piningot niya na sa tenga. Wala talaga siyang magawa sa kakulitan ni Levi. Sige na, hindi na, Claudine. Galit na naman ang darling ko. Natatawang sabi pa ng binata. Pero may itatanong ako sa'yo. Sinapo ni Claudine ang kanyang ulo at mas lalong nagmadali sa paglalakad. Doc, utang na loob. Nakakadiri ang endearment na yan Parang hindi ka doktor. Malakas naman itong tumawa, kaya tinakpan niya agad ang bibig. Makakaistorbo sila ng ilang pasyente sa ginagawa nito. Sarap ng kamay, lasang alkohol, ang pakla. Nangingiting sabi pa ni Levi. Napairap naman si Claudine. Bakit ba lagi mo akong pinipigilan? Naiintindihan ko naman na single mom ka at nire-respeto ko yun. Pero sana, respetuhin mo din ang nararamdaman ko. Gusto kita, Nurse Claudine. Gusto kitang ligawan. Umiling siya, hindi maproseso ang sinasabi nito. Doc, wala akong oras para sa mga laro. Masyadong komplikado ang buhay ko. Sino bang may sabing laro tong ginagawa ko? Seryoso ako, Claudine. Hindi lang halata pero kapag sinagot mo ako, baka libre ko lahat ng staff dito sa ospital sa sobrang saya ko.
Giit ni Levi. Pinatigil siya sa paglalakad at marahang hinawakan ng kanyang braso. Alam kong abala ka at alam ko kung anong pakiramdam ng magkaroon ng mga responsibilidad. Hinahangaan ko kung paano mo balansehin ang lahat. Ganito lang ako palagi mang-asar sa'yo kasi nagpapapansin ako. Pero hindi mo alam kung gaano kita labis na hinahangaan. Napaatras si Claudine at sinubukang magpanatili ng distansya. Pero wala pa sa isip ko yan. Ayoko ng boyfriend sa ngayon. Kailangan kong mag-focus sa trabaho ko at saan ako sa Pilipinas, Doc. Namungay ang mga mata ni Levi. Pero kahit subukan mo lang, maaari kitang ilabas minsan. Bigyan ka ng pahinga mula sa mga iniisip mo. Pangako, hindi ako magiging pabigat at dadagdag sa problema mo. Gusto kitang makilala ng husto. Hindi lang bilang isang kasamahan kundi bilang isang taong mas pahahalagahan ko pa. Kahit dahan-dahan, ayos lang sa akin, Claudine. Willing naman ako maghintay. Muling tumibok ang puso ni Claudine. At kung hindi mag-work, ayokong gawing awkward ang mga bagay sa trabaho. Napasandal si Levi sa dingding. Promise, Claudine, kaya ko magseryoso kapag kailangan. Hindi ko masisira ang relasyon natin sa trabaho. Kahit i-reject mo pa ako, gusto ko lang na palaging nasa tabi mo. Tiningnan niyang mabuti si Levi. Mabigat ang kahulugan ng mga salitang yun para sa kanya. Namulat siya sa relasyong puro pera at pisikal na ugnayan ang pinapagana. Kaya ngayong may isang lalaking nagpapakita sa kanya ng sinseridad, tila isinasayaw ang kanyang puso sa saya. At ang panliligaw na yon na akala ni Claudine ay hindi magtatagal, umabot pa nga ng 3 taon. Kahit paulit-ulit niyang na-reject ang binata, paulit-ulit pa rin itong nanliligaw. Walang sawa at hindi tumitigil na ipakita sa kanya ang intensyon nito. Kailan ka ba titigil, Doc? Medyo naiinis na si Claudine. Ngumiti naman si Levi. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako mabilis sumuko. Titigil lang ako kapag nalaman kong nagmamahal ka na ng iba at may boyfriend ka na. Pero wala akong nababalitaan, Claudine. Kaya hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Sobrang consistent sa kanya ni Levi. Siya na lang ang napapagod na paulit-ulit na tumatanggi. Minsan pa nga'y nakwento niya sa pamilya niya sa Pilipinas at ang mga ito, suportado pa kay Levi. Sinasabihan siya na sagutin niya na ang binata. Hindi niyo pa nga masyadong kilala, gusto niyo sagutin ko na? Nalulokang tanong ni Claudine sa mga kapatid. Ate, kahit hindi na namin siya makilala ng lubusan, alam naming seryoso yan sa'yo. Alam ng single mom ka pero nililigawan ka pa niya. At take note, kahit paulit-ulit na busted, tuloy pa rin. Hindi biro ang 3 taon, ate. Sabi pa ni Stephanie. Iniharap naman ito ang kamera sa kanyang ama. Kapag nagbakasyon ka rito, isama mong lalaking yan, anak. Nanlaki ang mga mata ni Claudine. Tay, wag na po. Baka isipin nun, mas malaking chance niya kasi sinama ko sa atin. Pero wala siyang nagawa. Gusto talaga ng mga ito na isama niya si Levi. Hindi niya naman susundin. Namomroblema pa nga si Claudine. Nahihirapan kasi siyang mag-asikaso ng mga papeles ni Nadia para madala niya sa Canada. Marami pang kailangan. Hindi niya rin masyadong maasikaso dahil sobrang busy. Kaya maraming delay. Kaya naisip niya na kapag dalaga na si Nadia, doon niya na lang siguro dadalhin sa ibang bansa. Nakikita niya kasing masaya ito kasama ang mga kapatid niya at ng kanyang mga magulang. Naging close pa ang mga pinsan, kaya mga kalaro na. Hindi rin naman siya masyadong naho-homesick dahil umuuwi naman siya taon-taon. Uuwi ka rin ng Pilipinas? Nabasag ng boses ni Levi ang kanyang pag-iisip nang lumitaw ito sa kanyang gilid. Bahagyang napatalon si Claudine. Kagulat ka naman, Doc. Oo, uuwi ka rin? Tumango naman ito. Oo, uuwi ako. Umuungot yung mga magulang ko sa akin. Baka magtampo na. Saka uuwi ka rin naman kaya mas lalo akong malulungkot dito. Napairap naman siya. Baliw ka talaga. Naningkit ang mga mata ni Levi. Paano kung sumama ako sa'yo? Sabay tayong umuwi. Pupunta ako sa inyo. Napakurap si Claudine at bahagyang natigilan. Ano? Levi, hindi pwede. Bakit naman hindi? Gusto kong makilala ang pamilya mo. Gusto kong ipakita sa kanila kung gaano ako kaseryoso sa'yo.
Sabi pa nito at humakbang papalapit. Bahagyan niya namang itinulak si Levi. Hindi ganun kasimple. Pamilya ka ba namin? Anong uuwi sa amin? Pala desisyon ka talaga. Tumawa naman si Levi. Nag-chat sa akin ng kapatid mo. Sumama raw ako sa iyo pa uwi. Inaasahan daw ako ng nanay at tatay natin. Hinihintay na rin ako ng anak natin. Si Claudine naman ang natawa. Anong nanay at tatay natin? At anong anak natin? Ilang kape na naman ang tinira mo, Doc? Humalakak lang naman ang binata. Sinisikap ko lang naman maging bahagi ng buhay mo. Saka mahalaga sa'yo si Nadia. Kapag sinagot mo ako, syempre, hindi lang naman ikaw ang papapasukin ko sa buhay ko. Maging si Nadia. Gusto ko siyang makilala at ipakita na seryoso ako sa'yo. Tiningnan niyang mabuti si Levi. Seryosong-seryoso talaga ang binata pagdating sa kanya. Si Claudine na lang minsan ang natatameme sa lumalabas na mga salita mula sa bibig nito. Gusto ka man ng pamilya ko, magiging komplikado pagdating sa akin. Pag-amin ni Claudine at umiwas ng tingin. Paano komplikado? Dahil sa ex mo? Naiintindihan ko yon. Kung nag-aalala kang gagawin ko ang ginawa sa'yo ng tatay ng anak mo, huwag kang mag-alala dahil wala naman akong balak. Giit ni Levi sa kanya. Bumuntong hininga siya. Hindi naman alam ni Levi lahat ang tungkol sa kanya at hindi yata siya magiging handa kahit kailan na aminin ang kanyang nakaraan. Marami pa akong bagahe sa buhay, Levi, at ayaw kitang kalad ka rin sa lahat ng yon. Mahinang sabi ni Claudine. Inabot ni Levi ang kamay niya. Claudine, 3 taon na ako naghihintay sa'yo. Alam kong mayroon kang trust issues. Hirap na hirap kang magtiwala at iginagalang ko yon. Mahabang panahon ng 3 taon, Levi, sambit ni Claudine. At itinutulak kita palayo palagi. Ayokong masaktan ka na naman kung magpapatuloy ka pa. Parang bastard na naman ako ah. Hindi naman ako natatakot sa sakit na kaya mong ibigay sa akin. Sagot ni Levi na hindi natitinag ang tingin sa kanya. Ang kinatatakutan ko ay mawala ka sa akin ng basta dahil hindi pa ako nagsikap ng husto. Tumingin si Claudine sa mga mata ng binata. Naghahanap ng anumang palatandaan ng kawalan ng katapatan. Pero determinasyon at tunay na pagmamahal lamang ang kanyang mga nakikita. Nakakaaliw ang init ng kamay nito sa kanyang kamay. Hayaan mong ipakita ko kung sino ako. Kaya kong patunayan na hindi ako katulad ng nakaraan mo. Gusto kong maging lakas mo. Pati na rin ang iyong anak na si Nadia. Puno ng emosyon, nasabi pa ni Levi. Naramdaman ni Claudine ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko lang alam kung handa na ba ako para rito. Marahang pinunasan ni Levi ang kanyang mga luha. Kung ganun ay dahan-dahanin natin. Hindi naman kita minamadali. Hindi ako maghihintay ng 3 taon sa'yo na walang kasiguraduhan kung atat na atat ako. Hindi kita ilalagay sa anumang sitwasyon na hindi ka komportable. Hindi niya kinakaya ang sinseridad ng binata. Sa kabila ng kanyang mga reserbasyon, hindi niya maitatanggi ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Levi. Tumango si Claudine sabay sabing, Sige, sumama ka sa akin pa uwi. Ipakikilala kita sa buong pamilya ko, Levi. Kinakabahang inayos ni Claudine ang kanyang damit habang nakatayo sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. Nasa Pilipinas na siya at nakabanding na rin naman ang pamilya. Sa araw na yon, bibisita si Levi para formal nang magpakilala bilang kanyang manliligaw. Umamin ka nga sa akin, anak. Mahal mo na bang binatang yon? Tanong ng kanyang ina. Namula naman agad si Claudine. Nay, hindi naman po mahirap mahalin si Levi. Maya-maya'y dumating na ang sasakyan ni Levi. Napangiti agad siya nang bumaba ito. Napasinghap siya dahil kung ano-ano pang dala para sa kanya at sa pamilya niya. Hindi ka na sana nag-abala, saad ni Claudine at tinanggap ang mga bulaklak. Napangiti naman si Levi. Naliligaw lang ako. Dapat sigurong magpa-good shot ako sa pamilya mo. Nanay, tatay, ito po si Levi. Manliligaw ko po at neurosurgeon po sa Canada. Katrabaho ko po, sabi ni Claudine at iminuestra ang binata. Tumayo si Levi sa tabi niya.
May pagalang pero may confidence pa rin ang postura. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Levi. Ikinagagalakan naming makilala. Bulalas ng kanyang ina. Iniabot ang mga braso nito para yakapin. Napakagwapo mo naman pala, iho. Bagay kayo ng anak ko. Nanay? Pigil niya agad dito. Nagtawanan naman ang pamilya niya. Halatang botong-boto kay Levi para sa kanya. Kahit kanyang ama, nagigiliw talaga rito. Kaya ang binata, mayabang na tuloy na nakatingin sa kanya. Napairap na lang siya dahilan ng pagtawa nito. Salamat po sa pagpapatuloy sa akin. Magiliw pang sabi ni Levi. Nang pumasok sila sa sala, ang anak ni Claudine na si Nadia bumaba sa hagdan. Nang makita nito sa Levi, nagliwanag ang mga mata nito sa pananabik. Mama, sino pong kasama nyo? Si Levi ito, anak. Katrabaho ko at kaibigan na rin. Sabi ni Claudine, hindi alam kung papaano ipapakilala ang lalaki. Kaso, sumingit naman ang kanyang kapatid na si Stephanie. Future boyfriend siya ng mama mo, Nadia. Magiging papa mo. Soon. Nanlaki naman ang mga mata ni Nadia sa tuwa. Kinurot naman ni Claudine ang kanyang kapatid. Palagi na lamang siyang pinangungunahan. Hi, Papa Levi! Sigaw ni Nadia at sumugod agad sa binata. Nang walang pag-aalinlangan, pinulupot ni Nadia ang maliit na braso sa bewang ni Levi. Bumilis ang tibok ng puso ni Claudine. Hindi niya inasahan ang mabilis na paglapit ng kanyang anak rito. Umawang naman ang bibig ni Levi. Bakas ang gulat at saya sa mga mata nito. Para namang hinaplos ang puso ni Claudine. Kitang-kita niya talaga ang pagtanggap nito sa kanyang anak. Hello, Nadia! Tumawa si Levi, lumuhod para salubungin ang mga mata ng bata. Sa wakas, nakilala na rin kita. Kamukhang-kamukha ka ng mama mo. Palagi kanyang nakikwento sa akin. Kaya marami akong pasalubong sa'yo. Maraming toys at dolls. Sabi ng mama mo, paborito mo ang mga doll. Napapalakpak naman si Nadia at tumalon. Yehey, marami na ulit akong toys. Hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ni Claudine. Halo-halong emosyon ang umiikot sa loob niya. Inaasahan niya na naman ang isang mainit na pagtanggap, pero higit pa roon lahat ng nakikita ni Claudine. Tila totoong natuwa si Levi sa pagmamahal ni Nadia para dito. Halatang may malambot na puso ang binata para sa mga bata, na kahit ang mga pamangkin niya nakikipagkulitan na rin. Ikaw po bang magiging bagong papa ko? Inosenteng tanong ni Nadia. Tumawa naman ang kanyang kapatid na lalaki. Hoy, pamangkin ko, tinawag mo na ngang papa, tinatanong pa ba yan? Bumilis ang tibok ng puso ni Claudine. Hindi siya naghanda para sa sandaling yon. Ngunit lumiwanag ang mukha ni Levi, isang uri ng saya na hindi niya inaasahan. Well, depende yan sa mama mo. Ang mapaglarong sagot nito ay sinulyapan si Claudine. Kapag tinanggap niya ako sa buhay niyong dalawa, magiging papa mo na ako, Nadia. Mama, pwede po ba? Hinila ng bata ang kanyang kamay. Nakaramdam ng init at pasasalamat si Claudine kay Levi. Anak, dahan-dahan lang. Kapupunta lang dito ni Levi. Nabibigla din siya. Mas lalong napangiti ang binata. Pero ayos lang kung tawagin mo pa rin akong papa, Nadia. Maya-maya'y nagsalo-salo na sila. Nagtanong ang kanyang pamilya tungkol sa trabaho, libangan at interes ni Levi. Magalang naman na sinasagot yun ng binata. Habang lumalalim ang gabi, nasulyapan ni Claudine sina Levi at Nadia na nakikipagtawanan. Tila tunay na mag-ama na matagal na hindi nagkita. Kitang-kita ang pagmamahal ni Levi kay Nadia at hindi niya napigilan na makaramdam ng labis na kaligayahan. Hindi ako makapaniwala na kaklose mo agad ang pamilya ko. Tipong gusto ko na nilang patulugin dito sa amin. Sabi ni Claudine nang makapagsolo sila ng binata. Magandang pamilyang kinalakihan mo. Naiinggit nga ako dahil close na close kayo at halatang mahal na mahal niyong isa't isa. Kahit may pamilya ng iba mong kapatid. Nakangiting sabi ni Levi. Humalakhak si Claudine. Ganon talaga kami. Maingay lalo na kapag sama-sama.
Wala nang pahinga si nanay at tatay kapag kompleto kami. Close kami kasi mahirap lang naman kami dati. Nakaahon lang ng makapag-aral. Ikaw, paano ka ba sa pamilya mo? Bumaling sa kanya si Levi. Gusto mo silang makilala? Okay naman, only child ako at inampun nila. Hindi kasi sila magkaroon ng anak. Inalagaan naman nila ako ng maayos. Hindi agad siya nakapagsalita. Ampun ka? Kilala mo ba ang totoo mong mga magulang? Tumango naman si Levi. Oo, yung totoong nanay ko. Na-meet ko 5 years ago. Pero yung tatay ko, hindi ko na kinilala pa. Anak ako sa labas, Claudine. Anak ako ng mama ko sa naging kabit niya dati. Para hindi malaman ng asawa niya, pinamigay ako na parang laruan. Na-meet ko na lang kasi namatay ng asawa ng tunay kong ina. Hinawakan ni Claudine ang kamay nito. Galit ka ba sa mama mo? Nung una, galit na galit. Saad ni Levi. Pero hindi rin naman nagtagal ang galit na yon. Madali ako magpatawad, Claudine. Naging maayos din naman ang buhay ko sa kamay ng mga umampun sa akin. Pero hanggang doon lang. Kinikilala ko siya pero ayaw kong makiban sa kanya. Sapat na sa akin na alam kong nanay ko siya at alam niyang maayos naman ang buhay ko. Namungay ang mga mata ni Claudine. Mabuti kang anak, Levi. Mahal mo na ako niyan. Singit pa nito. Binitiwan niya naman agad ang kamay ng binata. Ang utak mo talaga, puro kalandian na lang. Mahinang tumawa si Levi at ito na ang mismong humawak sa kamay niya. At si Nadia, ang libong bata. Kahit wala ka rito at OFW sa ibang bansa, kapag umuuwi ka, malapit pa rin sa iyong anak mo. Gusto ko ang ideya na maging bahagi ng buhay niyong dalawa. Parang ang saya-saya. Parang yung pamilyang hindi nabigay ng totoo kong ina, maibibigay niyo sa akin ni Nadia. Parang may naghahabulan sa dibdib ni Claudine. Sa sandaling yon, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi niya pinangarap na aliwin noon. At sa lalaking nasa kanyang tabi, alam niyang buo at sigurado na siya. Sinasagot mo na ako? Talaga ba? Ang ekspresyon ni Levi ay napalitan ng purong kagalakan. Talaga bang... Oo, girlfriend mo na ako, Levi. Sagot ni Claudine. Ang tagal mong naghintay sa akin. Mabuti at hindi ka sumuko. Ngunit hindi tumigil doon sa Levi. Kung gayon, gawin nating opisyal. Gusto kitang pakasalan, Claudine. Napawi ang tawa ni Claudine at napalitan ng gulat. Pakakasalan mo ako? Levi, biglaan yan. Alam kong parang baliw. Seryosong sabi ni Levi at medyo natawa pa. Ngunit hindi pa ako naging masigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Ikaw at sinadya ang lahat ng hindi ko alam na kailangan ko. Hindi ko maisip ang kinabukasan ko kung wala kayong dalawa. Levi, hindi tayo nagsasama ng matagal. Hindi ba dapat maglaan tayo ng oras para mas makilalang isa't isa? Umiling ang binata. Sa 3 taon na naghihintay ako sa'yo, sapat na sa akin yung Claudine. At sana sapat na rin sa'yo. Naiintindihan ko pero naniniwala ako sa atin. Nakikita ko ang isang buhay kasama ka. Ang pag-ibig, pamilya. Gusto kong gawin ang pangakong yun ngayon. Ano sa tingin mo? Habang pinoproseso niya ang mga salita ni Levi, para siyang hiniheli sa ulap. Naisip niya si Nadia at ang saya na dulot ni Levi sa buhay nilang dalawa. Hindi ko naisip na iisipin ko pang pag-aasawa. Pag-amin ni Claudine. Pero kung paano mo kami nakikita, nakakaaliw at nakakapanatag, gusto ko yun, Levi. Kaya sige, handa akong magpakasal sa'yo. Sumilay ang malawak ng ngiti sa mukha ni Levi at hinalikan siya ng marahan sa mga labi. Hindi ako makapaniwala na nangyayari to. Hindi mo to pagsisisihan. Ipinapangako kong pahahalagahan ko kayo ni Nadia araw-araw. Nadama ni Claudine ang kaligayahan na dumaan sa kanya. Alam niyang simula pa lang yon ng isang magandang kabanata. Magkasama nabubuo sila ng isang buhay na puno ng tawanan, init at pagmamahal. Subalit, paano niya yun gagawin kung binibisita pa rin si Claudine sa mga iniwan ng nakaraan? Napasandal si Claudine sa mga unan. Bumilis ang tibok ng puso niya habang papalapit si Levi. Bumabalot sa kanyang init ng katawan ng binata.
Sinuklay nito ang nakalugay na buhok sa likod ng kanyang tenga. Mahal na mahal kita, Claudine. Hindi ko lubos maisip na magiging malapit tayo ng ganito sa isa't isa. Para akong nananaginip. Nanatili sa kanyang pisngi ang mga daliri nito. Gustong damhin ni Claudine, ngunit isang kisap mata ng pagkabalisa ang nag-alab sa loob niya. Habang binababa ni Levi ang strap ng kanyang damit, na puno ng lambing ang tingin nito. Gayunpaman, naghahabol ng hininga si Claudine. Nabalot siya ng takot at biglang bumangon mula sa kama. Parang tinatambol ang puso niya sa sobrang kaba. Nanginginig at nanlalamig ang kanyang mga daliri sa labis na takot. Walang ibang sumagi sa kanyang isip kundi ang mga kawalang hiyang ginawa noon sa kanya ni Julio. Hindi ko kaya, nanginginig na bulong ni Claudine. Natigilan si Levi. Nakaukit ang pagkalito sa mukha nito. Claudine, anong problema? Bakit? Nagbihis agad ito ng t-shirt. I'm sorry kung akong... I'm sorry. Putol niya sa basag na boses. Hindi ko lang talaga kaya. Lumapit ito sa kanya at marahan siyang hinawakan. Nahimigan niya rin ang takot sa boses ni Levi. Kausapin mo ako. Pakiusap, Claudine. Bakit ka nagkakaganito? Ayaw mo ba? May mali ba sa akin? Gusto mo bang pagkatapos ng kasal natin gawin yon? I'm sorry kung natakot ka. Huminga siya ng malalim. Naluluha siya at napo-frustrate. Matagal nang pumanaw si Julio, ang lalaking lumapastangan ng kanyang pagkatao. Pero palagi na lang siyang ginugulo ng mga alaalang yon. Marami na akong pinagdaanan, pagtatapat ni Claudine. Ang ama ng anak ko, hindi magandang pinagdaanan ko sa kanya. Nahumaling siya sa akin, tinakot ako noon, sinaktan at ginawang bilanggo ng halos 1 taon. Unti-unting kumunot ang noo ni Levi. Anong sinabi mo? Sino ang lalaking yan? Lumandas na ang mga luha ni Claudine. Wala na siya. Napagtulungan sa bilangguan pero ang mga alaala at mga trauma, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Sinaktan niya ako, Levi. Pisikal at emosyonal. At si Nadia, siya ang resulta ng karahasan na yon. Mahigpit siyang niyakap ni Levi. Bakit hindi mo sinabi kaagad? I'm sorry. Kung alam ko lang na may trauma ka, dapat mas naging maingat pa ako at mas nagdahan-dahan sa'yo. I'm sorry. Nauutal niyang sabi. Gusto kong mapalapit sa'yo. Ibigay ang sarili ko dahil mahal kita pero hindi ko pa kaya, Levi. Natatakot akong masaktan ulit. Naaalala ko mga ginawa sa akin dati. Hindi ko kayang ibigay ang sarili ko sa'yo. Dala lahat ng takot na mayroon ako ngayon. Sinapo ni Levi ang kanyang mukha. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa nararamdaman mo. Hindi mo kasalanan. Ang dami mong pinagdaanan. Hindi ko maisip kung gaano kahirap yun para sa'yo. Ayokong sirain kung anong meron tayo, sabi ni Claudine. Paano kung hindi ko maibigay ang mga pangangailangan mo sa aspetong yan? Umiling si Levi at hinalikan ng kanyang palad. Claudine, wala akong pakialam. Hindi naman importante sa akin to. Oo, may pangangailangan ako pero hindi aabot sa puntong pipilitin kita at isusumbat ko sa'yo. Mas nag-aalala ako na ganito ka. Gusto kitang tulungan hanggang sa mawala lahat ng alaalang yan sa'yo, Claudine. Maghihintay ako hanggang sa maging okay ka. Ang sinseridad sa boses nito bumalot sa kanya na parang mainit na kumot. Tumingin siya sa mga mata ni Levi, naghahanap ng anumang pahiwatig ng pagkabigo, ngunit ang tanging nahanap niya ay pag-unawa. Pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko at hindi ako nararapat sa iyo, Levi. Hindi ka marumi, Claudine. Tiniyak nito sa kanya. Magpapagaling ka. Makakaahon ka mula sa lahat ng yan. Susuportahan kita at palaging sasamahan. Tumango siya at nangingilid pa rin ang mga luha. Salamat sa pag-unawa. Marahan nang umiti si Levi at niyakap siya. Naramdaman ni Claudine ang munting pag-asa. Hindi yun magiging madali, ngunit marahil mapayagan niya ang sarili na magtiwala muli. Kahit nalaman ni Levi ang tungkol sa mga trauma niya, walang nakita si Claudine na pagdadalawang isip.
Nagpatuloy sila sa paghahanda para sa kasal. Pareho nilang gustong maikasal sa Pilipinas para makasama ang kanilang mga pamilya. "Saan tayo pupunta, Levi?" tanong niya sa kanyang fiancé. Ngumiti naman ang binata. "Pupuntahan natin ang totoo kong ina. Gusto kanyang makilala. Ipapaalam ko na rin na ikakasal na ako. Nung isang araw pa akong kinukulit kaya pagbibigyan ko na." Medyo kinakabahan si Claudine. At habang papalapit siya sa isang mesa sa sulok, parang may nagbara sa kanyang lalamunan. Nakaupo roon si Geneva, ang asawa ng dating gobernador na si Julio. Hindi niya alam kung alam ba nito ang relasyon nila noon ng asawa nito. Pero sa rekognisyon na nakikita ni Claudine, mukhang may ideya na si Geneva. "Mama!" tawag ni Levi sa totoong ina nito. Bakas agad ang gulat at galit sa mukha ni Geneva. "Claudine? Ikaw ang mapapangasawa ng anak ko? Anong ginagawa mo ritong pokpok ka?" Gusto niyang tumalikod at umalis. Alam nga nito ang tungkol sa kanila ni Julio noon. Unti-unti na siyang natatakot para sa sarili at para sa sikretong tinatago niya pa mula kay Levi. "Mama, bakit mo tinawag na pokpok si Claudine? Huwag niyo naman pong bastusin ang babaeng mahal ko." Naiinis na saway ni Levi. Ibinuka ni Claudine ang kanyang bibig para magsalita, ngunit pinutol siya ni Geneva. "Levi, kailangan nating mag-usap. May kailangan kang malaman tungkol kay Claudine." Kumunot ang noo ni Levi. Palipat-lipat ang tingin sa pagitan nila. Anong ibig mong sabihin?" Masama pa rin ang tingin sa kanya ni Geneva. "Kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa kanya. Naging kabit siya ng asawa ko rito. Kaladkarin ng babaeng yan. At alam mong nakakatawa? Saka ko pa nalamang may kabit si Julio kung kailang pumanaw na siya. At ang babaeng yan, kabit ng asawa ko." Bakas ang gulat sa mukha ni Levi na agad napalitan ng galit. "Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi totoo yan." Nanginginig ang mga labi ni Claudine. "Levi..." "Hindi! Nagsisinungaling ang babaeng yan sa'yo." Putol ni Geneva. "Alam ko ang nakita ko. Siya ang kabit ni Julio dati. Ayokong maniwala nun na kayang pumatol ng asawa ko sa ganyang kabata pero totoo pala." Naging malamig ang tingin ni Levi habang nakatuto kay Claudine. "Totoo bang sinasabi niya?" "Oo, Levi. Naging kabit ako pero napilitan lang ako dahil kailangan. Biktima ako." Pagmamakaawa ni Claudine. Hindi mo naiintindihan agad kaya..." "Hindi ko talaga maintindihan." Mariing sigaw ni Levi. "Itinago mo sa akin. Paanong hindi mo nasabi sa akin?" Naramdaman ni Claudine ang pagtulo ng kanyang mga luha. "Ayokong dalhin ang nakaraan ko sa pagitan nating dalawa. Kasi natatakot akong mahusgahan mo. Ngayon pa nga lang na nalaman mo, ganito na ang reaksyon mo." Tinulak siya ni Geneva. "Sa tingin mo, kaya mo nalang burahin ang nakaraan mo? Pokpok ka. Kabit ka, Claudine. Hindi ikaw ang babaeng nararapat para sa anak ko." "Tumigil ka!" Sigaw ni Levi sa sariling ina nito. "Wala kang karapatang pagsalitaan si Claudine ng ganyan. Ikaw ang huling tao na dapat manghusga sa sino man dahil pumatol ka rin naman sa ibang lalaki at ginawang kabit ang totoo kong ama." "Levi, sinusubukan ko lang protektahan ka." Giit ni Geneva. "Delikado ka sa pokpok na yan." "Tama na nga sabi, di ba?" Hindi makapaniwalang sabi ni Levi. "Hindi lang naman siyang nanira ng tiwala, Mama. Mas masahol ka pa." Sinampal ni Geneva si Levi. Walang ibang magawa si Claudine kundi ang umiyak. Galit man sa kanya ang binata, nagawa pa rin siya nitong ipagtanggol. Hindi pa rin ito gustong pagsalitaan siya ng masama ng kung sino-sino kahit totoong ina pa ni Levi. "Levi, makinig ka sa akin!" Sigaw ni Geneva, sabay abot sa binata. "Masisira ang buhay mo dahil sa babaeng yan." Ngunit umatras si Levi ng isang hakbang. Umiling-iling at hindi makapaniwala. "Pareho lang kayo." Walang nagawa si Claudine nang umalis si Levi. Tumulo ang mga luha niya habang nakatingin kay Geneva na may mapagmataas na ekspresyon. Aalis na sana ito, pero hinila niya ang ginang sa braso. "Geneva," tawag ni Claudine, matatag ang boses. "Bitiwan mo nga ako!" Napabalik ko si Geneva.
Humakbang papalapit si Claudine. Baka sa mga mata ang determinasyon. Kailangan kitang makausap tungkol sa ginawa mo. Mapaklang tumawa si Geneva. Oh, talaga? Ano ang gusto mong pag-usapan? Paano mo sinira ang buhay ko nang kumabit ka nun sa asawa ko? Wala akong sinira. Kayo ng asawa mong sumira sa relasyon yung dalawa. Sagot ni Claudine. Hindi ka dapat umarte na parang ikaw ang biktima dito kasi nanloko ka rin naman nun kay Julio, di ba? Tama ka. Hindi mo lang piniling maging kabit. Pinili mong ipagkanulo ang iyong halaga. Magkano kang pokpok ka para pagsawaan ng asawa ko yung nakakadiring katawan mo? Natatawa at puno ng pangiinsulto na tanong ni Geneva. Naikyum ni Claudine ang kanyang mga kamao. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero wala akong choice nun kundi ang kumapit sa patalim para lang mabuhay ang tatay ko at makapag-aaral. At si Julio, hindi ko naman maiisip kung hindi niya sinamantalang pagkakataon. Pinilit niya ako sa sitwasyon na yon. Pinilit ko lang na mabuhay, na makapagtapos ng kolehiyo. Mabuhay? May choice ka. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Geneva. Maaari kang lumayo at tumanggi. Hindi. Dahil kung tumanggi ako, gagawa ng paraan ng walang hiya mong asawa para mapasakan niya ako noon. Nababaliw siya sa akin dati. Sinaktan at ginawang bilanggo ng halos 1 taon. Sinubukan kong kumawala dahil alam kong mali. Pero hindi niya ako pinayagan. Nahumaling siya at nung gusto ko nang bukasan ng mga bagay, nasaktan niya ako. Binantaan niyang buhay ko. Sa ilang sandali, ang galit na bumabalatay sa mukha ni Geneva, napalitan ng gulat. Sinasabi mo bang biktima ka lang? Oo! Bulalas ni Claudine, nagbabantang tumulo ang mga luha. Natatakot ako, Geneva. Takot sa kanya at sa kaya niyang gawin. Alam mo na kaya niyang paikutin ang lahat sa palad niya kahit marami pang maagrabyado. Dapat alam mo yan. Kaya nga nilayo mo si Levi, di ba? Kasi takot ka sa pwedeng gawin ng asawa mo noon kapag nalaman niyang may anak ka sa kabit mo. Muling tumigas ang ekspresyon ni Geneva. Oh, wag mong idamay si Levi dito. Sinasabi mo lang yan para maawa ako sa'yo. Nanira ka rin ng pamilya. Nakiapid ka pa rin sa may asawa. Kaya hindi ka pa rin nararapat para kay Levi. Ngayon, sa tingin mo, karapat-dapat ka kay Levi? Pagkatapos ng lahat? Akala mo, mabubura lang niya yung ginawa mo? Oo, deserve ko si Levi. Malakas niyang sigaw kasabay ng pagtulo ng mga luha. Karapat-dapat kami ni Levi para sa isa't isa. Nilabanan kong sakit. Ang trauma na naidulot ng asawa mo sa akin. Binuo ko ang buhay ko ulit at kasama si Levi ron. Napangisi si Geneva. Nahimigan niyang paghamak. Sa tingin mo, pagkatapos ng lahat, maaari ka nalang pumasok sa buhay niya at maging perpektong asawa? Huminga ng malalim si Claudine. Alam kong kailangan kong patunayan ang sarili ko at handa akong ipaglaban si Levi. Hindi na ako katulad ng dating na bata pat madaling matakot at masindak sa mayamang katulad ninyo. Natuto na akong tumayo para sa sarili ko. Nag-iba ang ekspresyon ni Geneva. Sa tingin mo talaga kaya mong magbago? Pokpok ka na, marumi ka na. May dungis ng dignidad mo, Claudine. Wala akong pakialam. Sagot niya naman. Hindi ko inasahan na ayusin ni Levi ang lahat para sa akin. Gusto kong gawin yun para sa sarili ko. Pero gusto ko siya sa buhay ko. Sa kabila ng nakaraang pinili ko pero hindi ko naman ginusto. At kahit ano pang sabihin mo, ipaglalaban ko si Levi dahil karapat-dapat pa rin ako para sa kanya. Nakatayo si Claudine sa labas ng bahay ni Levi. Nanunood sa kanyang balat ang malamig na hangin ng gabi. Kailangan niyang kausapin ang binata. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat at humingi ng tawad. Kumatok siya sa pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas iyon. Tumambad si Levi. Gulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Mukha pang ang lasing. Levi, anong gusto mo? Walang ganang sabi ng binata. Halos parang naghahanda ng isarang pinto. Please, pwede ba tayong mag-usap? Pagmamakaawa ni Claudine sa nanginginig na boses. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Napasandal ito sa dingding. Ayokong makarinig ng mga dahilan.
Hindi ako nandito para magdahilan. Nandito ako para sabihin sa'yo ang totoo. Desperadong sabi ni Claudine. Ang sabi ng mama mo, Sa tingin mo, makakalimutan ko lang na naging kabit ka? Na nagkaroon ka ng ugnayan sa totoong asawa ng aking ina? May lakas ka pa ng loob na magpakita dito. Huminga ng malalim si Claudine. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Maglalakas loob ako dahil alam kong mahal mo ako. Hindi naman ganun yon. Napilitan ako dati. Nilagay ako ni Julio sa sitwasyong wala na akong pagpipilian. May sakit ang tatay ko. Wala kaming pera at gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kahit alam kong mali, kumapit ako kay Julio. Mahirap kami at naiwan sa akin ang lahat ng problema ng pamilya namin noon. Ngumisi si Levi. Ang galit sa mga mata ay may halong sakit at galit. At anong naging solusyon mo? Ang maging kabit? Hindi ako makapaniwala na susubukan mo pang bigyan ng katwiran ng ginawa mong mali. Alam kong mali. Pag-amin ni Claudine at napaluha na rin. Pero hindi ko ginusto ang buhay na yon. Nang gusto ko nang tapusin, doon niya na ako sinaktan. Levi, kay Julio galing lahat ng trauma at masasamang alaala ko. Sinaktan niya ako, Levi. Akala ko maiintindihan mo yun. Lumandas na rin ang mga luha sa binata. Hindi mo naiintindihan. Ayoko sa mga taong nakikiapid. Ayaw ko sa mga kabit. Ako'y isang produkto ng gulo na yun. Kaya galit na galit ako na ang babaeng mahal ko, yun ang naging dating buhay. Pakiusap. Hayaan mo lang ako magpaliwanag. Pagmamakaawa ni Claudine. Mahal kita, Levi. Gusto kitang makasama. Ngunit kailangan mong maunawaan kung saan ako nanggaling. Wala akong kontrol. Naging biktima ako. Naging bangungot ang buhay kong yon, pero nang dumating ka, unti-unti akong naghilom. Hindi mo alam kung paano mo natanggal ang lahat ng sakit at masasamang alaalang nananatili sa akin. Kaya sana naman, huwag mong bawiin mula sa akin, Levi. Tumigil ka! Sigaw nito sa kanya at namumula na sa labis na pag-iyak at galit. Tumigil ka na lang muna. Gulong-gulo na ako, Claudine. Utang na loob. Hayaan mo muna akong mag-isip. Hindi ko na kaya tong pakinggan. Hindi mo maaasahan na pakakasalan kita pagkatapos ng ginawa mo. Kailangan ko ng oras. Levi, please. Huwag mo namang gawin to. Pagmamakaawa niya at nagtangkang lumapit. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal na mahal kita. Gusto kong ipakita sa'yo lahat at maging totoo sa mga nangyari sa akin noon. Hinayaan siya ng binata na yakapin ito. Walang ibang ginawa si Levi kundi ang mapaupo at humagulgol. Hindi na rin ito kinaya at mahigpit na yumakap sa kanya. Parang batang nawawala si Levi at naiintindihan niya yon. Pawisan na ang binata sa labis na pag-iyak. Hinaplos niya lang ang buhok nito. Saglit lang ha, ikukuha lang kita ng tubig. Kailangan mo kumalma, lasing ka pa. Pero ayaw siyang bitiwan ni Levi. Mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Nagagalit ako sa'yo kasi nagawa mong magsinungaling sa akin. Pero hindi ko pa rin kaya. Kahit anong galit ko, mahal na mahal pa rin kita, Claudine. Tumulo ang kanyang mga luha. Nawala na ang lahat ng masasamang alaala dahil kay Levi. Maraming pagbabago ang idinulot ng binata sa kanyang buhay, kaya ayaw niya na itong mawala sa kanya. Sinigawan kita. Hindi agad kita inintindi. Iiwan mo na ba ako? Nahimigan niya ang takot sa boses ni Levi. Sorry, gulong-gulo na lang talaga ako. Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala. Umiling agad si Claudine. Kahit itanong mo sa pamilya ko, alam nilang lahat ng pinagdaanan ko. Kaya nga masaya sila nang malaman nilang na kaya kong magmahal. Hindi kita iiwan. Tahan na, sorry din. Sorry sa lahat, Levi. Sana kahit nalaman mong totoo, ang pangit kong nakaraan, matanggap mo pa rin ako. Nagkatitigan sila ni Levi. Pareho nilang habol ang kanilang mga hininga dahil sa tindi ng sagutan at emosyon nilang dalawa kanina. Maya-maya pa, dumampi ang mga labi ni Levi sa kanya. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Maging si Levi ay ganoon din.
Pareho nilang napatunayan na kahit anong mangyari, mahal pa rin talaga nila ang isa't isa. At sa gabing yon, binigay na ni Claudine ang kanyang sarili kay Levi. Tila himalang hindi niya na muling naalala si Julio o kahit ang masasamang alaala. Ang tanging niyang nararamdaman at iniisip ang sandaling yon sa pagitan nila ni Levi at ang matinding pagmamahal nito sa kanya. Tila winawasak nito ang lahat ng dungis na binigay sa kanya ni Julio noon. Nasaktan ba kita? May mga naaalala ka ba sa ginawa natin? Marahang tanong ni Levi at tinakpan palalo ng kumot ang katawan niya. Umiling si Claudine at humilig sa dibdib ni Levi. Wala akong naaalala kahit katiting. Ikaw at ako lang ang iniisip ko at masaya ako dahil doon. Sa gabing yon, nagkaroon si Claudine ng kapanatagan. Yun din ang unang beses simula nang mangyari ang lahat na hindi siya binisita ng kanyang mga bangungot. Mas lalo niyang napatunayan na sa piling ni Levi, magiging okay ang lahat. Pagkatapos ng matinding pagsiwalat sa katotohanan na yon, itinuloy na nga ang kasal nila ni Levi. Habang hinahatid si Claudine ng kanyang ama't ina sa altar, walang awat ang pag-iyak ng mga ito. Levi, alagaan mong anak namin. Marami na siyang pinagdaanan. Pakiusap, palagi mo siyang intindihin at iwasan mong masaktan ng sobra. Pakiusap ng kanyang ama. Napangiti naman si Levi. Huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal ko po si Claudine, pati na rin si Nadia. Hindi po ako gagawa ng kahit na anong makakasakit sa kanilang mag-ina. Parang hinaplos ang kanyang puso. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, ikinasal na rin sila. Hindi madali ang buhay mag-asawa pero pareho naman silang nag-a-adjust sa isa't isa. Wala sa kasal nila si Geneva at hindi na rin naman inobligan ni Levi na pumunta. Ang mahalaga lang sa kaniyang asawa, present ang mga magulang na umampon dito. Hindi pa rin kasi matanggap ni Levi na pinagsalitaan siya ng masasakit ni Geneva. Ayoko hanggang hindi siya humihingi ng tawad sa'yo. Ayoko mapagsalita ng ganun ng asawa ko. Oo, nagkamali ka pero nagkamali rin naman siya sa Julio na yon ang maging kabit niyang totoong tatay ko. Kung hindi niya kayang magpakumbaba, ayoko na rin siyang maging parte ng buhay ko. Claudine, inilabas niya lang ako pero hindi siya naging mabuting ina sa akin. Sabi pa ni Levi. 2 taon pagkatapos ng kasal nila, bumalik sila sa Canada. Sa pagkakataong yon, kasama na nila si Nadia at buntis na naman siya sa anak nila ni Levi. Noong pinili ni Claudine ang makipag-ugnayan kay Julio, akala niya ay wala ng pag-asa. Nakatakas man siya, wala nang papatol dahil marumi na siya at may anak pa. Pero simula nang dumating si Levi sa kanyang buhay, minahal siya ng buo, pati na rin si Nadia. Para siyang babasaging kristal na dapat ingatan. At doon pa lang, alam ni Claudine na dapat niyang ipagpasalamat sa Diyos ang lalaking katulad ni Levi. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan ang pinakamahirap na daan ay humahantong sa pinakamagandang destinasyon. Ang ating mga sugat sa nakaraan ang kadalasang humuhubog sa pinakamagandang bahagi ng pagkatao natin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.